Good day everyone, I am Ruby Itigranes. Ako po ay narito bilang kinatawan ng Department of Trade and Industry. At ang aking tinatanggap ang responsibilidad na paliwanag ang kasalukuyan sitwasyon ukol sa pagtaas ng presyo ng fuel at mga pangunahing bilihin. Layunin ng press conference na ito na magbigay ng malinaw na tapat at makatotohanang impormasyon, ipinaliwanag kung bakit ito ay nangyari at ibahagi ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga mamimili. Una, pangkalahatang sitwasyon. Sa kasalukuyang may naganap na geopolitical o conflict sa pagitan ng Iran at Estados Unidos na nakakapekto sa daloy ng langis sa Strait of Hormuz. Isa sa pinakamahalagang ruta ng pandaigdig supply ng langis. Dahil dito, nababawasan ang supply ng langis sa world market at tumataas ang presyo nito. Dahil ang Pilipinas ay umaangkat ng langis mula sa ibang bansa. Ang pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis ay direkta na nararamdaman sa lokal na presyo ng fuel at iba pang bilihin. Number 2, mga produktong apektado. Una, ang fuel tulad ng gasolina, diesel at LPG ang pinakaunang naapektuhan. Kapag tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, tumataas din ang lokal ng presyo ng fuel. Ikalawa, mga pangunahing pagkain gaya ng bigas, tinapay at cooking oil. Tumataas ang gastos sa transportasyon, kuryente at production, kaya naapektuhan ang presyo ng pagkain. Katatlo, basic goods tulad ng canned goods at instant noodles and pagtaas ng gastos sa paggawa ng distribution ay nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga ito. At ang ika-apat, ang agricultural inputs gaya ng fertilizer, dahil oil-based ang mga ito, ang pagtaas ng presyo ng langis ay nagpapataas din ng mga magsasaka. 3. Galaw ng presyo, mga tansyahin. Batay sa kasalukuyan ng kondisyon ng merkado, inaasahan ng mga sumusunod na pangyayari tulad ng fuel, maaring tumaas ng humigit kumulang 8 hanggang 12 kada litro. Bigas, posibleng tumaas ng 5% hanggang 10%. Basic goods, inaasahan tataas ng 3% hanggang 7%. Fertilizer, maaring tumaas ng 10 or hanggang 15. Ang mga bilang na ito ay tansyahin lamang at maaring magbago, depende sa haba ng pandaigdigang tensyon. Papaliwanag ko ang about sa ekonomiya microeconomics. Una, nagkakaroon ng pagkagambala sa supply ng langis kapag bumababa ang supply at nananatili ang demand, natural na tumaas ang presyo. Kalawa, nagkakaroon ng pagtaas sa produkto at transportasyon dahil mas mahal ang fuel. Ikatatlo, nagkakaroon ng cost push inflation kung saan ang pagtaas ng gastos ng mga producer ay ipinapasa sa mamimili sa anyo ng mas mataas na presyo, mga hakbang ng pamahalaan. Una,